Elijah. Napakatanda ng kanta yun, pero buhay na buhay pa rin sa atin. Let's continue to worship this morning. Let's sing Magnificent. Set the stars
morning we want to dedicate this prayer, Lord, for our sister, Sister Flora, Lord. Comfort her, Lord. Ikaw po yung mabigay sa akin ng Panginoon ng lakas ng loob, Lord, to power through this situation, Lord. Samahan ko po siya, Panginoon, as church, Lord. Gawin mo po kaming supporters niya, Lord. Gawin mo kaming support system niya, Lord. Patuloy nga namin diadalangin sa iyo, Panginoon. Napagsama mo sa kanilang pamilya during this time, Lord. We don't know how it feel, Lord, to lose a mother, Lord. But then, siya po, Panginoon, ay naranasan niyo ngayon ng bagay ito, Panginoon. And as we worship, Lord, tuloy na lagi mo ipalala sa amin yung total dependence na sa iyo, Panginoon. Aming po dalangin, in our little ways, Lord, ay masuportahan namin ang pamilya nito, Panginoon. At ang aming dalangin, Panginoon, na ang magulang niyo ito ay makakilala sa iyo at ikaw, Panginoon, na nag-aantay na sa kanya, Lord, sa kanyang pupuntahan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. We just want to give our support to Sister Flora and the family, Lord. Maraming pong dalangin sa inyo po, Panginoon. Strengthen them all, Lord. Strengthen them and be with them all the way, Lord. Maraming pong salamat sa aming pong umagang ito, sa aming pong pagsamba, Panginoon. Ikaw po ang bumalik na sa amin. Lord, we thank you, Lord, sa safe journey ng pamilya ng aming kapatid na Noemi at Elmer, Panginoon, Lord, sa mga pagdating na ito ng ligtas, Panginoon. Ikaw nga po ang patuloy na sumama sa kanila hanggang sa pagluwas ng bata, Panginoon. Maraming pong salamat as we continue to listen to your word this morning at to fellowship with one another, Lord, na-experience namin yung pong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Maraming pong salamat po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa umaga nito at ang buong DRN Church ko ay nakikirami po sa pamilya po ni Ate. Purihin mo ang Diyos sa pagkatalam mo natin na talagang dumarating mo yung mga pagkakataon na doon, pero alam mo natin ang kagandahan mo doon dahil nananampalataya na si Nanay po ay kapiling na po ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi nga doon, mapalad pa rin po sila na nauna, alam natin na nasa piling na po sila ng ating Panginoon sapagkat tapos na po yung kanilang paghihirap sa mundo ito, but still kasama na po sila ng ating Diyos. Kaya ho, extend mo ang ating pagkiramay ho sa pamilya po ng ating Panginoon sa pagkakaroon ng kanyang mother. Praise the Lord. At alam po, sa umaga po ito, purihin ang Diyos sapagkat napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay at alam ko na ang puso natin ay hindi makikita yung kahit anong bagay mag-uumapaw sa pagpupuri ho natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang kalungkutan po ay nakunuin ang pagpapasalamat ay laging ilagay ho natin sa puso natin para po ang Diyos ay malugod lagi sa ating mga buhay. Purihin ang Diyos sa umaga po ito. Sige po, minsan po patiin mo natin yung ating nasa kaliwa, yung ating nasa kanan, kamayan mo natin, inian mo natin, sabihin mo natin, I'm glad you are here. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa umaga po ito. Alam po, tayo ay nagaganap sa umagang ito sapagkat isang linggo na naman po dumating. Palapit na ng palapit po yung Christmas. Ito ba? So alam ko na sa bawat araw na lumilipas, may ginagawang dakilang bagay ang ating Panginoon. Amen po ba sa buhay mo natin? Purihin ang Diyos at alam ko ho, sabi nga ho doon na naalala ko doon sa isang pagtutuho ng isang kapatid natin na
Kapag tayo ay nagsishare ng Word of God, doon ho natin inumpisahan na purihin at sambahin natin Diyos kasi tinatas ho natin na siya ay laging may ginagawa dakilang bagay sa buhay ko natin. Amen po ba? Ako, medyo sometimes na nahihiyan po ako, but kailangan sa pinaglalabanan ko na kailangan kasi i-share mo natin lagi yung mga blessings na natatanggap natin. Kasi yan ho isang way para malugod ho ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Naalala ko kasi sa isang senaryo, kapag kamo ang isang anak sa isang magulang at nagpapasalamat siya sa isang bagay na ibinigay niya po sa kanyang anak, ibinigay ng magulang sa kanyang anak, ano nararamdaman ng magulang? Iba, naliligayaan mo siya. At the same time, ang iniisip niya, magpapalain niya uli yung bata na yun, yung kanyang anak. Ganun din ng ating Panginoon. The more na sinasabi ko natin na nagpapasalamat po tayo sa mga gandang bagay na ginagawa ko ng ating Diyos, the more na nagagalak ang Panginoon at the more na i-bless niya po tayo. Kaya sa kauna-unahan ng pagkakataon, sino po ang magbibigay ng o magbabalik ng pinakamataas na papuri sa ating Panginoon? Praise the Lord. Amen. Praise God. Sige po. Tapos ito, nag-uunahan mo tayo para ibahagi mo natin magandang bagay. Buhay mo ang Panginoon sa buhay mo. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Kahapon, yung prayer ko hanggang kagabi, sabi ko, Lord, maraming karo at dadalhin mo ngayong umaga sa buhay ko. Lalo ko kaya ko sabi niya kanina, pagsisimula pa niya na ang pagkaramdam niya talagang puno tayo, maraming. At yung buwan talagang ano naranasan ko hindi na ngayong umaga talaga. Pero marami naman tayo ngayon talaga. Kaya alam ko, tinugayin Diyos yung namin ko. At panalangin natin lahat na talagang every Sunday na ganito talagang magdala ng Panginoon, maraming kalabas sa lugar nito. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagtugon niya. Alam ko talagang kapag tayo yung nanalangin, talagang yung pagtugon talaga ng Diyos na naranasan natin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang Diyos at tayo na nampalataya na ang Diyos ang magpupuno ko sa lugar na ito. Amen po ba? So far ngayon, alam po natin na napakarami yung angel sa solatiso natin. Nakasakasama po natin na nagpupuri ngayon. At kinocomfort niya po tayo sa ating mga buhay, sa ating mga lumipas na mga araw po, sa ating mga buhay. Alam ko, na million of angels, sabi nga ko ng Panginoon, nakasakasama po natin kanina pa lamang habang nagpupuri ko sa ating Diyos. At alam po natin na sa pananalangin mo natin, patuloy ko ang Lord ang magpro-provide ng lahat ng bagay ho sa ating mga buhay. Kaya ho, tingnan na lang ho natin kung saan yung may mga bakante upuan, ipag-pray ho natin. Next Sunday, may upo na ho sa lugar na to, sa upuan na to. Amen po ba? I-declare ho natin. Sabi nga natin, yung declaration, kailangan natin i-declare na may gagawin ang Diyos lagi. Kaya kapag i-declare na, sa susunod na Sunday, may upo sa upuan na to. We know and believe that's our faith. God will make a way. Amen po ba? Sino pa ho ang magbibigay? Pray ng Panginoon sa buhay. Magandang umaga po sa inyo. Sorry, natin ako pa. Magpapasalamat po ako sa inyo lahat. Especially nung makarating wife ko dito. Sa pagtanggap niyo po. Maraming salamat at sa ngayon na safe at sa kami na natin kahapon. So, salamat ako kay Lord sa kanyang protection, sa lahat ng blessings niya. Sa umaga na ito, gusto ko i-share sa inyo yung word. Sa 1 Thessalonians 5:18, sabi, be thankful in everything, in all circumstances, sabi, for this is God will for you who belong to Christ Jesus. So, ang ano dito sabi in all circumstances, no? Sabi, ibig sabihin, malungkot man tayo, masaya, may problema, kung ano man yung na pagdadaanan natin, dapat natin ipagpasalamat kay Lord. No? So, ito nga po yung isang hindi ko nakakalimutang word ever since na kahit na ano, kasi marami na tayong nangyayari sa ating buhay. So, kahit na anong hirap na pinagdadaanan natin sa trabaho or sa family, na
ito yung kahit sa amin ngayon, ano man yung pagkahiwalay kami na isang buwan. No? Na salamat kami at mayroong katulad nyo na, di ba? Sabi nga ni Paul na hindi tayo maghiwalay to send word sa ibang mga kapatid. So yun yung din naman ni Lord na kahit na maghiwalay tayo, at least magkasama tayo through prayers. Yun. So, sa inyo na magkasama nga kami ni Julius before din sa Singapore at sa So, maraming salamat din sa kanila sa pag sa amin din sa Perth, Australia. Para kung okay, so, yun lang po. Thanks to the Lord. Diyos, alam niyo, yung verse na yan talagang minsan lagi mong nasaktin yan eh. Hindi ko ba nakalagay mo lagi sa mga house natin, in everything give thanks for this the will of God. Sa lahat ng bagay, magpasalamat po tayo. Napakagandang verse kasi, salamat po sa verse na yun, Brad. Alam mo na, yun yung nagpapaalala sa atin na sa lahat ng bagay, mabuti man, kung maganda yung nangyari sa ating buhay, ang Lord ay may purpose, may magandang bagay na gagawin sa atin. May purpose siya kaya nangyari yung bagay na yon. At ang dapat lamang natin gawin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Di ba? Kung nagtitiwala mo tayo sa ating Diyos, sabi nga doon sa Proverbs chapter 3 verse 5, pagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay, sapagkat siya magbibigay ng tamang landasin sa ating mga puso. Kapag kaya nandun na yung trust natin sa ating Panginoon, wala ko tayong gagawin kundi magpasalamat sa Panginoon. Yung verse na yun ang dapat po natin in times of troubles, in times of happiness, in times of blessings, at don't pray yung verse na yun, in everything give thanks, kasi yun ang will ng Lord. Kasi ang gusto niya, nahil niya sa kanyang mga anak, nandun lagi yung buka ng ating labi na nagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, meron pa po magbabay na kapatid sa ating Panginoon. Praise the Lord. Sister din. Kasi nasimulan ka natin. Pagkinali. Ako po nagpapasalamat din sa Panginoon sa ginawa niya rin po sa aking buhay. Kasi po, magkalayo po kami ng asawa noon, mga almost siguro, kasi almost 6 years or 5 years na magkalayo po kami. Tapos yun nga po, nung kinukuha na po kami dito, nagkaroon po ako sa medical po, na medyo na-feel po ako sa medical, kaya nauna yung anak ko dito. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa ginawa niyang miracle sa aking medical. Kasi, at nakasalalay din pala sa akin yung kanilang permanent visa, yung mag-ama. Kaya nung ako, siguro yung 3 weeks na sabi ng kasi 6 months din po ba yung ang 6 months ang binigay sa akin na ang medication. Tapos nung mag-6 months na, siguro mga June na yun, kasi July ang noon eh. Tapos nung sabi ng asawa ko, pumunta ka na, wala na yan, sabi yung gano'n. Hindi pumunta naman ako sa St. Luke. Then tapos nung ako doon ulit, tapos sabi ng doktora, walang nangyari, wala pang sabi niya gano'n, wala rin nangyari, yun pa rin ang mo, sabi niya gano'n sa akin. Ha? Sabi ko gano'n, parang nanlumo na ako. Siyempre, hangakin mo, ang tagal ng process ng pagpapagamot ko, tapos wala pa rin nangyari. Tapos nung bumalik ka na lang siguro 3 weeks pa,
babalik talaga uli ako doon para sa final na nung x-ray ko. Then, nung unang-una, ano ka ng putons, yung tapos, yun nga, habang nag-ano ako ng ganun, nag-pray ako. Nag-pray ako hanggang sa matapos ko yung sputum ko. Tapos, sabi ko, bakit naman ganito? May dugo na naman. Sabi ko, nag-worry na ako kaagad. Tapos, after nung, bumalik ulit ako sa St. Luke para naman sa x-ray ko sa baga. Then, nung nandoon ako sa sabi nung, parang yung puso ko, sabi na, saksid. Parang ako naman, hindi, ano ba yan? Sabi ko gano'n, saksid. Parang sinisigaw ng puso ko yun. Tapos yung, pumunta na ako sa doktor, tapos sabi niya, ngayon ay madalang yung mangyari ng ganito. Sabi niya, wala na yung sakit mo. Sabi niya, gano'n sa akin, in 3 weeks lang. Sabi niya, ay, salamat. Sabi ko, gano'n. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kagalingan ko at saka sa naatanggap din nila yung permanent visa nila noon. At saka, ito rin, pagpunta ko dito po sa Australia, napakalaking rin po, blessing po din po sa akin ito. Dahil nakasama ko po ang asawa ko. Hindi ko na po akalain na makakapunta pa ako dito. Kasi hindi ko na pinangarap pa na makapunta na ibang bansa. Ang alam ko lang, doon lang po ako sa Pilipinas. Pero nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon at sa inyong lahat din na nag-pray sa amin. Sa akin, lalo na po sa akin. Maraming salamat po. Hallelujah, napakabuti mo ng ating guys. Ang Panginoon ho ay patuloy na kunikilos ho sa atin ho mga buhay. Amen po ba? Kaya nga ho, sabi ho doon natin, it's impossible to God to those who believe. Po ba? Kapag lagi ho tayo naniniwala na palataya sa ating Panginoon, ang Diyos ay kaya gumawa ng imposibleng bagay sa buhay po natin. Tatano natin yan. Imposibleng bagay, alam natin na hindi kaya gawin, pero ang Diyos ay laging may magagawa sa buhay natin. Kaya ho, lagi ho natin ilagay sa puso natin yung pananampalataya, yung faith natin sa Panginoon. But sabi nga ako doon, paano ba yung faith na lalago sa buhay natin? Sabi ko sa Romans, di ba? Faith coming through hearing by hearing and hearing the word of God. So patuloy lang po tayo na makinig, patuloy lang po tayo na mag-aaral sa salita ng Diyos at i-increase niya po yung pananampalataya ko natin sa Panginoon. At makikita ko natin doon, God is a miracle working God. Praise the Lord po yung Diyos at si Ate po. Parang lang, ayaw ko nga sana kanina. Kasi kagabi, pumunta kami sa mga friends namin sa tagal namin sila hindi namin. Tapos during the time na nagpupwentuhan, doon ko narinig na may nawala ng trabaho, yung bang nawala ng trabaho, tapos parang ang babata pa nila, tapos nawala ng trabaho, nahihirapan silang humanap ng trabaho. Parang una hindi nagre-reflect sa akin yan, pero on the way home, naisip ko na how blessed we are. Considering na si Robert, yung kanilang kumpanya talagang nagtanggalan pero hindi siya natanggal. Doon lang ako ni-remind ulit ng Lord na remember my text. So mamaya po siya tayo. Yung malakay training. Sabi ko, oo nga no. Sabi ko ganyan. Kasi kami challenge talaga kami ng Lord. Pag nagbigay ka, nararamdaman mo yung sakit. Huwag ka magbigay nung parang barya mo lang, magbigay ka nung may sakit, medyo masakit ng konti sa iyo, yung ibibigay mo. So, kasi sa akin may challenge ang Lord na huwag kang magbigay ng 10% lang. Give more than 10%. So, yun yung naano ko lang na na-remember ko habang na God indeed is true in His word na pag sinabi niya, test me on this, magugulat ka. So yung para sa akin, Lord, marami pa kaming room na dapat mong punuin. So para sa akin, kasi tayo parang iniisip natin, if you need some blessing, huwag po tayong mahiyang i-ano sa Lord na huwag natin i-ano ang Lord. Alam na ng Lord ko ano yung gusto ko. Mas gusto pa rin ng Lord na sabihin natin sa Kanya kung ano yung gusto natin.
natin. Kasi po ako, kahit manalangin, walang hiya pa rin talaga. Kita na po ninyo ako, walang hiya ako na ganito. Maski po sa Lord, walang hiya pa rin ako. Nagano pa rin. Pero let us be very sensitive kapag meron pong in-impress ang Lord sa ating puso, yun po yung testing din. So, obedience is better than sacrifice. Yun po yung isa sa natutunan ko, na obedience is better than sacrifice. Parang, hindi ko lang makontain na hindi i-share na kung paano, how blessed we are. Na yung blessing na nararanasan namin dito, hindi ko naranasan while we were in Singapore. So, 12 years po kami ako sa Singapore, pero parang napakahirap ng buhay ko doon. Dito ko naranasan talaga yung blessing. So, and I know there are more blessings to come, hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. So, doon ko lang po gustong ibigay yung papuri, lahat-lahat sa Panginoon, sa lahat ng ibinibigay niya sa atin, be it pagpapala or pagpapalo. Sa Panginoon ko lahat. Diyos, napakabuti ko ng ating Panginoon. Alam ko na talagang yung isang way o yung giving, talagang yung we bring back our tithes to God. Isang paraan ko talaga na hindi man natin, kasi hindi man instantly na nakikita ko natin yung balik ng Lord. But definitely makikita ko natin yan sometimes. Lord, hindi ko ako. Panginoon, naranasan ko to sa buhay ko. Doon mo natin naalala yung magandang bagay na ginagawa mo sa Diyos as na faithful na ibinibigay mo natin yung para sa Lord. Binabalik yun ng ating Panginoon. Di po ba? Hindi natin nakikita. Ang maganda ko doon, hindi lamang ko ibinabalik ng Diyos na kung ano yung binigay natin, kundi sabi ko doon, ibinabalik niya ng siksik, biglig, at umaapaw. So yun po yung isang napakagandang pangako ng ating Panginoon. Kaya ho, sabi doon, maging faithful ho tayo sa ating Diyos. Hindi lamang ho sa pagsunod natin sa Kanya, hindi lamang ho sa paglilingkod ho natin sa Kanya, kundi sa pagbibigay ho din natin sa ating Panginoon, sa tithes and offering ho natin. Kasi alam ko ho, yung paglilingkod, yung pagsunod natin ho sa ating Panginoon, isang bagay na kung minsan madali kami ng Kristiyano. But one thing na bumabagsak isang Kristiyano minsan yun sa tithes, yung pagbibigay ho natin. Kasi doon mo nakikita kung gaano katapat talaga tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung gaano yung pananampalataya natin sa Diyos, pinagkakakiwala ho natin. Po ba? Kaya nga sabi nga natin na diba, yung man nagbibigay tayo, yung nasasaktan tayo, parang si David, diba? I will give natin, sabi nga din yung magbibigay ng hindi ko nararamdaman yung nasasaktan ako. What I mean is, yung one time ko minsan na, kailangan natin, kailangan ko to. No, I will give it to the Lord para sa Panginoon ko. Yun yung isang bagay na hinahanap ng Diyos. Yun yung isang bagay na hinahanap ng Panginoon sa puso natin. Kasi alam mo natin, yung pananampalataya natin nasa Kanya, hindi doon sa kinita natin, hindi sa pera natin, hindi ko doon sa posisyon natin, kundi sa Kanya tayo. Puri ng Panginoon, at alam ko ho na napakarami ho mga pagpapala na ginagawa ho ang ating Diyos sa buhay ho natin. At alam ko din ho na patuloy na gagawa ating Panginoon. So ngayon ho, patuloy ho natin ihanda ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Ito, alright. Praise the Lord. Sorry po, meron po ba nakalimutan kayo kasi bantay ko kasi akala ko hindi no. So ngayon po yung ating handa na ho natin yung ating tithes and offering na sabi natin po yung mga words. Alam ko ho na ihanda ho natin yung ating tithes and offering at ibigay ho natin yung pinaka-the best sa atin ng Panginoon. Sabi nga ko doon yung cheerful giver, sa may kagalakan sa pagbibigay ho natin sa ating ng Panginoon. Kapag hindi ho nagagalak yung puso natin to give, huwag na ho natin ibigay kasi alam mo naman natin kapag tayo naghandog sa Panginoon, dapat yung the best at nalulugod po ang ating Diyos sa ating mga buhay. Sige po, purihin ho ang Panginoon at praise the Lord. Siguro habang mo tayo nagbibigay, manalangin mo tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise your wonderful name, O God. Oh, we thank you, Lord. We thank you, God, for this morning. Salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti mo sa buhay po namin. Salamat sa isa umagang ito, sa oras na ito, O God, sa aming pong gawain ng pagbibigay, O Lord. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy ang kagalakan sa puso po namin ang makita mo, O God, na habang ginagawa po namin ang pagkakataon na ito, O Diyos,
Lord, ang magalak ka sa buhay ng bawat sa O God, that we know, Panginoon, we trust you all things, O God. At alam po namin, O Diyos, na ang lahat ng bagay ay magagawa mo, Diyos, sa aming mga buhay kung patuloy kami magtitiwala sa iyo. Bless mo, Panginoon, ang bawat tao, O God, at we know, Lord, every one of us, O God, na ay patuloy na makapagbibigay ng nandun ng kagalakan sa aming mga puso. We thank you, Lord. We thank you, God, as you open the blood gates of your heaven, O God, at patuloy na maranasan po namin ang pagpapala mo sa bawat araw sa aming buhay, physically, spiritually, financially, O God. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Sino po rin mga ating Panginoon. At alam ko kung gaano po tayo mapagpala, lalo tayo mapagpapala sa umaga ito sapagkat sa Word of God na isi-share ko sa atin, alam ko patuloy na magbibigay na ang panibagong antas ng pananampalataya po natin. Buhay ng Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na si Brother Arvin. Praise the Lord.